Wow, that's good. Good song, amen? Pag si Kristo'y nasa puso talaga, napakaganda. Amen? Pag inilagay sa puso. Pero pag nilagay sa nguso, walang ganda. Uh, So, all right, let us all stand, please, and let us turn our Bibles in the book of Second Epistle of the Apostle Paul to Timothy. All right? Second Timothy chapter 4. Chapter 2. Mamaya natin yung chapter 4 sa Philippians. Okay, chapter 2 in verse, we will read 2 verses at sa chapter 2 of the book of Second Timothy. And then later on, we'll go to the book of Psalm 144. Alam niyo po, Monday pa lamang, ako po ay nag-iisip na at ng mensahe para sa Sunday. And nung nagfe-fellowship kami doon may meeting kami ng PSS staff. Sinabi ko sa kanila na meron akong mensahe na ganito, ganyan, this coming Sunday. So ang ginawa ni Maki, sinulat ni Maki, nagandaan si Maki, at ginawa niya ng parang promotion, and then sinend niya sa inyo, and some of you yata ay nakatanggap noon. Supposedly, this morning, I'm going to preach about the best image that you can portray. Okay? Kasi lahat po tayo ay may pinoportray tayo ng mga images. Okay? Sino yon? Anong image ang dapat po nating, ang pinakang-the best na may portray po natin? Okay? Actually, nakita ko yung promote ni Maki na parang blurred, so para hindi pa gaano malaman. But pag inusisa nyo ng mabuti, nandoon na yung kasagutan. But anyways, I changed my mind kasi nakikita ko mga kapatid, sa awa ko sa mga young people, ay sa kagustuhan ko, not because I need you sa balikatan, but you need the balikatan. Because you need the balikatan. Diyan natatandaan nyo, I don't need you in the balikatan. You need the balikatan. Okay? Sapagat nakita ko yung pangailangan ninyo, lubos na gusto kong maunawaan ninyo ng mabuti ang patungkol sa balikatan. So this morning, I'm going to talk to you instead of that message that I've prepared since Monday, mga kapatid. This morning, I'm going to preach about balikatan. Okay? And I want you to understand, lalo na po sa mga magulang, ano ang silbi nito, ano magagawa nito. Ito ba'y paggagastusan lamang natin na wala hong nangyayari? You see? Anyways, nag-present na po ako sa inyo rito, mga kapatid, ng mga ebidensya na merong nangyayari ang balikatan. So, ngayong umaga ay gusto ko pong ipaliwanag po sa inyo yan na yan po ay biblical at kung paano man po yan nasimulan ay merong binigay sa akin wisdom ng Diyos. But I want you to understand that the concept is biblical. Okay? Now, if it is the wisdom from God, it must be biblical. Amen? All right? So, let's take a look doon po sa second epistle ni Apostle Paul kay Timothy chapter 2, beginning from verse number 3. Yan po yung pinakang text natin at makita po natin ang blessing ng Panginoon mula po dito sa dalawang talata nito na verse 3 and 4. Are you with me now? All right. Here's what the Bible says. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. All right? Now, dito sa dalawang talatang ito, nandito na ho yung purpose ng lahat. You see? Kung anong gusto mangyari ng Panginoon primarily para sa Kanya at para sa iyo. All right? That's why you need a training. Now, in the book of Psalm 144, maging sa Old Testament, mga kapatid, meron po tayong makikita po rito sa verse number 1 na maging si David ay naniniwala po sa training.
All right, chapter 144 of the book of Psalm in verse number 1. Are you with me now? Verse number 1. Blessed be the Lord, my strength. Are you with me? Am I reading? Or are we in the same page na? Okay. Blessed be the Lord, my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight. Matindi si David, ano? Akalain mo ang instructor niya mismo ay Diyos. Yeah. No wonder kung bakit kilala siya na isang magiting na sundalo. Matinding sundalo si David. Pero mo, nagturo sa kanyang kamay para makipagyera siya ay ang Diyos. Nagturo sa kanyang mga fingers kung paano gamitin sa labanan. Kaya gano'n na lamang ka-master yung sling niya. Totoo po yun, mga kapatid. Diyos ang nag-train sa kanya. So imagine that. So if we can get the same training, that's gonna be great. Is it possible? It is very possible. Give me one answer why it is possible. Very simple. We have the manual. We have the combat manual. So, ang ginamit ni David, salita ng Diyos, manual niya sa gera, we have the same manual. So it's possible. Amen? Alright, tayo po yung manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga talata na ito at ang mensaheng ito, naway maunawaan po namin ang mga tatalakayin po namin ngayon. Please make me a blessing to your people, please. Especially to the young people this morning. Use me and use this message, oh God, in order for our young people to make up their minds and join the training and get the best training. In Jesus' name, amen. All right? Thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, everybody look at this way. Alam nyo, yung iba nagtataka bakit natin pinangalan ng balikatan yan. Yan po ay sapagkat ang pangalan balikatan, ito po ay cross-training ng American at saka ng mga Filipino, militarily, no? Military speaking. But, ang gusto kong makita yung kapatid, ito po ay joint training. Kaya kinuha ko po yung concept na yon sapagkat ito po ay joint training ng mga churches. Okay? Marami mga churches, nung araw, ino-open ko po ito. Actually, mga kapatid, baka next year, no? Baka next year ay i-open ko na to. Hindi lamang para sa mga mission natin, kundi sa mga taga-ibang simbahan. Nagtatanong sila, lagi sila nagtatanong, Pastor, pwede po ba kami mag-join din sa balikatan ninyo? In fact, yung nagtatanong pa ho, taga-ibang bansa. Okay? Pwede rin ba kami mag-join sa balikatan ninyo? Sabi ko, wag muna this time kasi meron lang akong tinatapos na training, special training para sa mga taga sa amin. Okay? So maybe some other time, no, darating ang panahon na yan na magkakaroon na po tayo ng ibang mga taga-ibang simbahan na mga kasama because that is exactly the design of our balikatan. It's a joint training. Okay? Now, itong balikatan na ito, hindi lamang sa joint training, but ang concept ay lagi pong dalawa. It is always physical and spiritual. Okay? Physical and spiritual. Ngayon, so makikita po natin na maging ang Diyos ay naniniwala sa training. Maging ang mga lingkod ng Diyos noong araw ay naniniwala sa training. In fact, even the wisest man on earth, no, isa po dyan si Solomon, the wisest man na nabuhay sa ibabaw ng mundong ito ay naniniwala sa training. So imagine that, mga kapatid, kung kaninong kaisipan meron or sino ang mga may kaisipan patungkol sa training na ito. You understand? Now, ito'y nanggaling sa Diyos, approved by God. Listen, it is approved by God. Paano natin mapuprove ito na ito'y approved ng Diyos, mga kapatid? Well, the Bible says all Scriptures is given by the approval of God. God is in it and God is for it. Okay? And then, look at this. Yung pinakamatalinong tao
sa ibabaw ng lupa na naging hari, maging ang mga hari na nagtagumpay, mga kapatid, ay naniniwala sa training. Even we have David here, and after David, sino ang sumunod sa kanya? Solomon, his son. Ano sabi ni Solomon? Train up. Come on, talk to me if you can. Train up a child. So, he believes in training. Now, sa New Testament, we have now the New Testament, ang isa sa mga apostle ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na mismong na-met mismo ng Panginoong Jesucristo on his way to Damascus. No other than the Apostle Paul. Eto ngayon, naniniwala siya sa training. In fact, most of the time, si Apostle Paul, kaya gusto ko po yan makikita mo talagang lalaking-lalaki si Paul. Alam mo kung bakit? Ang kanyang mga examples, ang kanyang mga illustrations, mga kapatid, it's all about sportsmanship and military. You see? Now, if you're going to read yung kanyang mga letters, mga kapatid, mapapansin mo na siya ay mahilig sa run in a race. Yeah? Run in a race. And now we have here military training. You see? Now, in the book of 2 Timothy chapter 2, verse number 1, in-address niya, kinausap niya si Timothy na kanyang disciple, na kanyang ibig sabihin tinitrain sa ministry, na tinuturing niya na parang training niya sa pagiging sundalo. Look at this. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to what? Teach other also. And then he what? Closed it. He made his conclusion. He said, thou what? Therefore. All right? In other words, kaya nga, dahilan sa mga bagay nito, ito ang dapat mong ikilos. Ito ang dapat mong gawin. Ano yon? Endure hardness. Hati-hatiin na po natin ito, mga kapatid. So, mga kapatid, young people, I hope you will listen carefully this morning. You're listening, you belong to a church who believes or that believes in training, spiritual and physical training. It is very important. In other words, let us use the word discipline in order sa halip na training, because training is discipline. Again, training is discipline, and discipline is training. All right, and look at this. Here's what the Apostle Paul said to Timothy. Thou therefore, after the therefore, right after, he conclude, right after, na binigyan niya ng conclusion ng mga magandang bagay, mahalagang bagay, ang kasunod kaagad, mga kapatid, is what? Endurance. Endure hardness. Okay? Now listen. Anytime, are you listening? Anytime you endure something, you are going through something. One more time. Anytime or every time na ikaw ay nag-i-endure something, nag-i-endure ka ng isang bagay, alright, ang ibig sabihin nun ay nandoon ka sa bagay na yon. So, every time you endure something, you are going through something. It is impossible to endure without it if you are not in it. Okay? So in other words, inilalagay mo yung sarili mo doon sa bagay na yon, kaya nga mag-i-endure ka. Hindi ka mag-i-endure kung wala ka doon. Hello, Mike, Tess. All right, I hope you're following me, mga kapatid. And not only that, ito po yan, many of these things that you have to endure are not pleasant. All right? It's not pleasant. You don't like it. But not because it is not pleasant, you don't need it. Hindi sapagkat hindi po pleasant, hindi maganda, at ayaw mo, ay hindi mo na kailangan. In fact, most of the time, yung hindi natin kailangan, ay gusto natin, at yung kailangan natin, ayaw natin. Come on, young people. All right? So, it's not because it is not pleasant,
it doesn't mean that it's not good for you. It is good for you. All right? So, you have to endure. You have to endure because to endure, it brings development in life. Anything, now listen, anything that you endure develops. It brings development in your life. Okay? Lahat ng iyong tinitiis, lahat ng iyong dinadanas, mga kapatid, na nag-i-exert ka ng endurance, nagkakaroon ka ng endurance, alright? Yan ho ang nagde-develop sa buhay natin. Now, this message is not just for the young people, but it's also for the adults. I believe so. Alright? Now, so it is very important, kapatid. So, ang sabi ni Paul, endure. Endure. Now, yan, hindi po endure. Endure. Alright? Now, but sometimes, nai-endure tayo as we endure. Right? Nai-endure tayo habang nag-i-endure tayo. Alright? Now, so it brings development. Kapatid, hindi ho dapat natin, young people, hindi nyo dapat katakutan ng isang bagay na magde-develop ng inyong buhay. One more time, hindi mo dapat katakutan ng isang bagay na magde-develop ng iyong buhay. Now, in this life, kinakailangan natin ng development. In fact, maging sabi ko kanina, si Solomon ay naniniwala dyan. You turn your Bibles in the book of Proverbs, chapter 2. Alam nyo, nung kamakailan, ay kami po yung nagdi-devotion sa Tarlac at ito po yung binuksan po namin. Proverbs chapter 2. Ipapakita ko po sa inyo na meron, as you go to this kind of training, makikita nyo na meron talagang hirap, mga kapatid. Look at this. In chapter 2 of the book of Proverbs, now notice the first 4 verses, all right? If you're studying your Bible, dapat matutunan niyo po ito. Anong sabi ni Solomon? Verse number 1, My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee. All right? If thou wilt, huh? So, in other words, you have to. All right? Kinakailangan gawin mo. Ang sabi ni Solomon, anak, kung tatanggapin mo ang aking mga salita at tatago mo yan, yung aking mga commandments na ito. All right? Now, he just simply saying, you have to. Kinakailangan gawin mo. You have to receive it. You have to hide it. You have to receive it and keep it. All right? Are you following me? Look in verse number 2. So that thou what? Incline thine ear unto wisdom. Okay? Now listen, if you are receiving the Word of God, Solomon was saying, all right, these are the word of God that I kept in my life. Ito yung tinago ko, ito yung iningatan ko. Now, sinasabi ko sa iyo ito, kung ito'y iingatan mo rin, itatago mo rin, tatanggapin mo rin. Alright? Sa iyong puso. Then, magkakaroon ka ng wisdom. So, this is what I call wisdom. And then look at this. And apply thine heart to what? Understanding. In other words, you will have the ability to receive it. Alright? Alam nyo na yan, mga kapatid. Understanding. Mayroon ka ng kakayanan na tanggapin ito. Maraming kabataan, maraming mga tao ngayon na hindi nila kayang tanggapin ang nakakasakit sa kanya at hindi pleasant sa kanya. Pero kailangan niya. Ang mahalaga ay marunong tayong tumanggap at mag-carry, dalhin natin yung kailangan po natin. Alright? Sapagkat kailangan natin yan sa buhay. Notice what the Bible says, verse 3. Yeah. If thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. In other words, nandiyan na yung desire mo. You have to do that. You have to seek it. Look in verse number 4. Yan ang kadugtong niyan. If thou seekest her as what? See that? What is the her there? The wisdom. What is the wisdom? Yan yung sinasabi ni Solomon na itanggapin mo at ikip mo. Alright? Nasusundan niyo mga kapatid? Alright? Now sabi ni Solomon, you will seek her.
Hahanapin mo yan na parang naghahanap ka ng pera. See that? So, what I'm saying, mga kapatid, dapat maunawaan po natin yung desire. Yung desire na hindi po ito basta-basta lamang gugustuhin natin o para dumating lang, parang dumating lamang ng biglaan. No. Intentionally, you have to seek it. You have to put effort in it. You have to effort. Talagang grabe ang gagawin mo. Notice, verse number 4. As what? Silver, and searches for her as for hid what? Treasure. Imagine that. Gaano ka maghanap ng isang tinatagong kayamanan? You see, grabing effort, mga kapatid. Ganyan ang paghahanap ng wisdom. Because, sabi ni Solomon, in verse number 5, only then and only then, in verse number 5, notice what the Bible says, then shalt thou understand the what? The fear of the Lord and find the knowledge of God. Do you understand that the fear of the Lord is very important? Do you understand that the knowledge of God is very important? Why is that important? Makikita nyo as you continue reading this whole chapter. Bakit? Haharap ka ng matinding pagharap sa buhay. Di ba? So, lalong-lalo na bibigyan ko na isang example dyan, mga kapatid. Isa sa mga binanggit dyan ni Solomon in verse number 16. Notice what the Bible says in verse number 16. To what? Deliver thee from the what? Strange woman. Now, the strange, listen now, young people, young men, listen. Strange woman here is the woman that do not belong to you. Mahirap unawain kung sino ang babaeng hindi para sa iyo. Kasi maraming mga babae na maganda sa ating paningin, nakapangipangilapot yung kanyang puti. Pag nagsalita ay malambing, pero hindi mo lang alam kung paano magmura. But anyways, listen now. You better be careful with the woman that do not belong to you. Listen, it is God who gave Eve to Adam. Hindi si Adam ang nakakita ng babae. Binigyan siya ng babae. Alright? Now listen, mauunawaan lamang natin ito kung meron tayong verse 1, 2, 3, and 4. Because in verse number 5, then and only then thou shalt have the fear of the Lord and the understanding of God. So ano dapat natin gawin? Magpapagod ka talaga. Maghihirap ka, magti-training ka, ilalagay mo, sabi ko nga, you have to endure. And as you endure, you have to go through. As you endure on something, then you have to go through something, on something. See? So naunawaan nyo, mga kapatid, come on, talk to me if you can. Now, the Bible says here, even with the Apostle Paul, yung advice niya kay Timothy is to what? Endure what? Don't take it easy. Sapagkat ang kalaban mo ay hindi easy. Remember, you're here. Look at verse number 16. To deliver thee from where? Strange. How can you identify the strange woman? Let me see if I can ask the experts here. Boss Con? Huh? Sino nakakakilala si strange woman? Walang nakakakilala, kapatid. But the only way to identify the woman that do not belong to you is through the wisdom of God. Yeah, tatapusin ko to. So you understand, you need the training. You need the wisdom of God. But listen, anumang maganda at kabubuti po natin, hindi mo matatagpuan ng madalian.
Yan ho'y pinag-aaralan at pinaghihirapan. That's the point right here. Ulitin ko po, yan ho'y pinag-aaralan at pinaghihirapan. You see, you have to endure hardness. Notice what the Bible says here. Hardness as a what? Come on now. Look at your Bible. Say it louder. Good soldier. So what is the next thing here, kapatid? We have, of course, literally we have good soldier and soldier. So the Bible says here, Timothy, nung in-advisor siya ni Paul, hindi lamang po sinabi ni Paul kay Timothy na as a soldier. No, as a good soldier. Good soldier. Not just a soldier, but a good soldier. Good soldier is the one that endured hardness in the training. He was the one who endured hardness. Naalala ko yung awitin ng Green Beret. You see? So, marami ang dadaan sa training, but only 3 wear the Green Beret. You see, marami ang hundreds, pero only 3 wear the Green Beret. Now, how much more dito, kapatid? Now listen, good soldiers are the product of good training. Now, in a military training, tandaan niyo po ito, in a military training, you do not come as a soldier. You come to be a soldier. To be one of a soldier. Hindi ka, pupunta ka pa lamang. Tatanggalin yung civilian mindset mo. Now, pag pumunta ka doon, papaltan ho yan. Papaltan. Hanggang sa ikaw ay maging sundalo na. Maganap ka na isang sundalo na na-train ka na bilang isang magaling na sundalo. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Because there is a warfare. Huwag mong kakalimutan dito, mga kapatid. Let's go back to the book of 2 Timothy chapter 2. Look in verse number 4. No man that what? Warreth, entangleth himself with the what? Affairs of this world. Now, in other words, there is a battle in this world. The world is our battlefield. There is warfare, kapatid. May labanan, may gera, may bakbakan, may kalaban ka. Ngayon, kung may kalaban ka, kailangan mo na magandang training. Ha? Kung may gera kang haharapin, kung may labanan, kailangan mo na magandang training. Now, anong klaseng training ang kailangan mo? Mind setting and physical training. Dalawa yan, mga kapatid. You have to consider, you need to condition your mind and your body. Hindi ka harap sa gera, hindi ka harap sa bakbakan na hindi maayos ang iyong isipan. You see, you have to train your mind first of all. Pag naunang matrain ang physical kaysa mind, kapatid, disgrasya ka. Dapat nagsisynchronize yan. Dapat magkaayos yan, mga kapatid. Hindi yan dapat magkalaban. Sabi ng iba, the flesh, the spirit is willing, but the flesh is weak. You see, hindi po dapat gano'n. Dapat synchronize po yan. Dapat magkasama po yan. Now, it is the spirit that should bring the physical, the body, the flesh into action. It's not the body na mag-encourage the spirit. No, it's the spirit, kapatid. All right? Let me give you a passage for that. Let's go to the book of Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. All right? I hope you're following me. Now, Philippians chapter 4, verse number 8. Here's what the Bible says. Are you with me now? All right. Finally, another one. Here's the Apostle Paul speaking to the Philippians. All right? He gave again his conclusion. Ano naman po yun, mga kapatid, sinasabi ni Paul? Finally. All right? Finally, brethren. Sino kausap niya?
mga kapatiran. Same mind, same faith. Okay? Ano sabi ni Paul? Finally, brethren, whatsoever what? Things are true. Whatsoever things are what? Honest. Whatsoever things are what? Just. Whatsoever things are what? Whatsoever things are what? Whatsoever things are of good report. Notice here. If there be any what? Virtue is moral excellence. It's a moral excellence, mga kapatid. If there be any what? Praise. Notice that. Kapatid, lahat po ito ay merong kinalaman sa spirit. Okay? You have to exert yung physical effort dito, mga kapatid. But notice, it's about the mind. That's why after the praise, what is the next word? Think. All right? Condition your mind. Exercise your mind. Use your mind. Now, do you understand kung bakit, mga kapatid, sinasabi ko lagi ito sa mga kabataan, bata, gamitin mo ang pag-iisip mo. Anong narapat yan? Kanina inulit na naman ni Brother Lamsel, noong si Aki ay ayaw kumain at umiiyak siya nung pinapakain siya ng ampalaya. No? Ay umiiyak siya, nakita ko siya na siya umiiyak. Nung sabi ko sa kanya, alam mo, kung kinain mo na yan kaysa umiyak ka, hindi ka na umiiyak, nakakain ka pa. It's all in the mind. It's all in the mind. Alin mas madaling gawin? Kumain o umiyak? Hanggang kailan ka uiyak? Hanggang nakikita mo yung ampalaya? Kailan mo uubos ang ampalaya? Wala pa ho akong nakitang naubos ang ampalaya sa kaiyak. Ang alam ko lamang nauubos ang ampalaya pagka kinakain. So kahit na umiyak ka habang kumakain, at least pag naubos mo na yung ampalaya habang umiiyak ka at kumakain ka, pag naubos na yun, tapos na rin yung iyak mo. Ilan sa mga kabataan ngayon ang hindi na nag-iisip? Ha? Ilan sa mga kabataan ngayon ang hindi na nag-iisip? Kaya nga po, mga kapatid, sa balikatan, kinukondisyon natin yung mind. Gusto kong paganahin yung mind. Kapatid, hindi ako naniniwala sa likas na matalino. Alam mo yung batang yan? Ang talino niyan. Hindi ako naniniwala dyan. Lahat po ang talino ay hindi sapagkat magaling mag-English. Kung magagaling mag-English, mga kapatid, Amerikano, ang liliit pa niyan, ang gagaling na. Oh. Hindi rin ho sapagkat magaling ang memory, magaling mag-memorize. Masipag lang ho yan. Pero ang problema, yung kanyang minemorize, hindi niya maipaliwanag. Tapos hindi niya pa, wala siyang ability na mai-apply niya. Wala siyang ability na memorize niya. Memorize. Oh, kapatid, pero hindi niya kayang i-apply. So you understand what I'm saying? So nasaan ang talino ngayon? Sinasabi ko ito lagi sa mga kabataan, ang talino nasa diskarte. Paano mo i-apply yung kunti mong alam? Simulan mo and develop it. Kapatid, ang development ay nasa training. Nothing will be developed if you will just sit down and do nothing. Wala hong madidevelop. But if you will keep on going, kaya nga sa balikatan, sinasabi ko ito, all right, use your mind. Use your mind. Kaya sabi ko, mahirapan kayo sa training, makikita nyo umuulan. Ano gagawin? Ay, pastor, umulan. Katulad ng mga nakaraan, umulan, tawag dito. Ay, ano gagawin ng mga nanay ninyo? Anong magagawa niyan? Lilipad from here, papunta ng Ramos para tulungan kayo i-fix yung tent? So why not just go ahead? Sige, mabasa ka dyan. I-fix mo yung tent. Ibangon mo uli. And then go inside. Pastor, basa. Maghanap ka ng mauupuan mo para hindi ka mabasa. Ano yung mauupo ka sa tubig? Anong tawag doon? May tawag doon.
So you understand what I'm saying? Kapatid, kaya nga po sa training na ito, kailangan pagganahin ang mind. You should have that moral excellence. Mag-excel ka dapat sa iyong moral. Sa iyong pag-iisip. Nag-iisip ka ng tama. Tama ba na tumawag sa magulang mo pag nahihirapan ka? Anong gagawin mo pag wala ka ng magulang? Anong gagawin mo pag wala ka ng cellphone? So you understand? Akala natin ang mga pinag-aralan natin sa labas, sapat na? No way. Mga kapatid, maging si Solomon nagsasabi ng ganyan. Let us hear the conclusion of the whole matter. What? Fear God. And what? Keep His commandments. That is in the last chapter of his book, Ecclesiastes. But in the book of Proverbs, bago na Ecclesiastes, chapter 2, saan mo makikita ang fear of the Lord and the knowledge of God? Commandments of God. Saan? When you seek it. So, sinasabi ni Solomon, kung sa last phase ng buhay mo, mahalaga ang commandments, mahalaga ang kapag katakot sa Diyos, simulan mo na rito. At sapagkat yan ang pinakamahalaga, pagsikapan mo. Pagpaguran mo. Work on it. Desire. Seek like you are seeking silver. Is anybody getting this point there? Sana maunawaan natin mabuti, mga kapatid. See that? And look at this. It is so important, kapatid, makikita natin, na sabi, you have to condition. You have to condition your mind. It's so important na ang mga young people ay nag-iisip. Naiisip niyo ba kung paano kayo makakatulong sa magulang ninyo? Is it good to be a blessing to your parents? Come on, talk to me, young people. Say it louder. Huh? Is it good to work? Is it good to work? Come on, young people, answer me. Yeah. Is it good to be good? Is it good to be good? Bakit parang ito lang ang young people dito? Sino ang young people there? May I see your hands? Young people, you're still young? You believe you're still young? All right. Pero parang wala kayong bibig. Hands down. Is it good to be a blessing to your parents? Is it good to love your parents? Is it good to have a sound mind? All right, here's what the Apostle Paul said. Think, consider, do it, keep it. The second thing, it's not only conditioning of the mind, but conditioning of the physical. That's right. That's true. Alam niyo, nakakalungkot sa mga young people. Hey, makinig na mabuti. Everybody look at this way, young people. Okay po ba siya? Sinusumpong na siya. Alright, okay. Dito nakatingin. Dito nakatingin. Alam mo, nakakalungkot sa inyo mga young people. Grabe ang papugi ninyo. Pero ang kayang buhatin nyo lamang ay kutsara at saka tinidor. Abay, kung bumuhat kayo ng cellphone ninyo, matindi eh. Nakababad pa dyan. Pero yung walis, ang hirap buhatin. So do you understand? Magpapaabot lamang. Come on, talk to me, parents. Sino sa inyo ang kumakain kayo na kayo'y pinibigyan ng tubig ng mga anak ninyo? Hindi ba napakaganda na pag-set ng table, nandiyan yung anak ninyo naglalagay ng plato, naglalagay ng kutsara, pagkakailangan nyo ng tubig, nakabantay sila, tubig nyo po. Inubo na kayo, nabulon-bulunan kayo, tinanong pa kayo, anong nangyari, me? Mamamatay ka na. Hindi ka man lang mabigyan ng isang basong tubig. Bakit? Eh, paano habang kumakain, hawak yung kutsara, hawak yung telepono. So you understand that?
Wala nang ibang ginawa kundi mag-order sa nakita ko kasi yung Lazada. Na, by the way, 7-7 ngayon. Kagabi, may napuyat. So you understand that? Now, do you understand? You need a physical exercise. Physical training. Look at David. Ano sabi ni David? Salamat sa Panginoon, pagpalain ng Diyos na nag-train ng aking kamay sa gera. Po, I'm telling you, ilan sa mga young people ngayon, kapatid, ang kaya nilang, proper sila mag-push up. Kung halimbawa ipapagawa ko sa inyo ngayon. Ha? Kung halimbawa ipapagawa ko sa inyo ngayon, ilang taon na? 19. 14. Ha? 15. Marunong kayo mag-push up? Ha? Marunong? Alright, on your position. Sige nga. Alright. Alright. You ready? Down. Up. Down. Up. Marunong to. Okay, balik na kayo. Ikaw, marunong ka? Ha? Kaya mo yung ganon? Ikaw. Ikaw. John, marunong ka dyan? Ha? Pakita mo nga dito, John. Ready, John? Ready? Gusto mo sasabayan kita? Alright, ready. Down. Up. Yan si John, mga kapatid. Down. Up. Sige, kunin mo na siya. Okay. Well, I mean, balikan sa upuan. So you understand what I'm saying? Why is this, mga kapatid, important? Makikip nila yung posture nila. And not only that, matututo makakaroon sila. Akala natin wala lang yan, mga kapatid. Kapatid, yung magwalis tapos madali-dali na sila mapagod. Yung magpunas lamang ng table, madali na silang mapagod. Yung mag-move lamang ng mga chairs, madali na silang mapagod. Kaya sino ang gumagawa at nagtatrabaho sa loob ng tahanan? I'm simply saying this, mga kapatid. Did you notice, mga kapatid, kung ano sinabi ko ngayon? It's about conditioning of the mind and the physical. It's about conditioning the mental and the physical. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kailangan ito sa loob ng tahanan natin. Kailangan ito sa loob ng tahanan natin. Ang sinasabi ko, kapatid, kung ang mga anak natin ay nakakondisyon ang kanilang pag-iisip, nakakondisyon ang kanilang katawan, sila ay magiging pagpapala sa tahanan natin at mababawasan ang problema natin sa ating tahanan. O, akala natin ganun-ganun lang yun, kapatid. You understand what I'm saying? Sabi ko nga sa inyo, ang training sa kasundaluhan, nanggaling po yan sa iba't ibang lugar. Sa Pilipinas, may Ilocano, may Bisaya, may Bicolano, ano pa? Taga-Pasay. Sa ano pa? So, Luzon, Visayas, Mindanao. Pag nagsama-sama po yan, mga kapatid, wala nang Bisaya, wala nang Bicolano, wala nang Ilocano dyan, wala nang taga-Pasay dyan. Ano ang goal nila? Isang sundalo. Isang sundalo. Now, do you understand that this kind of spirit, kapatid, kung itong klaseng spirit na ito, makukuha natin to sa balikatan at ilalagay natin sa ating tahanan, anong klaseng tahanan meron tayo? This is not just, we're not playing games here. This is physical exercise of the spiritual thing. Okay, we're just putting it into the physical. Ginagawa natin physical, kapatid. You see, so you understand, kaya nga po ang theme natin is what? Military and? Okay, bakit? Alright? Anong mga gigain natin? Physically, binanggit po yun dito kanina. Tolerance. Gain. Tolerance is gain from pain. That's tolerance. May mga bata ngayon, sila ang gagawa
kayo ang paggagamutin sa ginawa nilang sakit. Bakit? Gagawa sila ng sakit na hindi nila kayang pagalingin. Gagawa sila ng sakit sa kanilang puso na hindi nila kayang taglayin. Kaya nung gagawin? Si mama. Mama. Ooh. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. So you understand what I'm saying? Bakit? Hindi siya marunong mag-solve ng kanyang problem. Pero pagka nakaranas ho yan ng balikatan, they will learn how to gain from pain. What else? Alertness. Alertness. Anong gagawin mo pag nangyari ito? Now, most of the time, kapatid, sorry to tell this, pero nakikita ko maging sa mga adults, most of you adults are dwelling on problems rather than the solution. Pag nagkaroon ng problema, pag-uusapan ng problema. Puro problema. Bakit hindi nyo pag-uusapan yung solusyon? At pagkatapos yung masolusyonan, saka nyo ulitin o pag-usapan yung problema para makita nila kung paano nila aayusin ang problema. You see? So makikita nyo, sinasabi ko nga yan sa mga humahayo at nangangaral ng salita ng Diyos. Sinasabi ko, pag nagka-problema kayo sa daan, hanapin nyo kaagad ang solusyon. Huwag nyo nang iduro ang kamay nyo kung sino ang sisisihin pa. Hanapin nyo na kung anong solusyon. Are you getting the point? Most of the time sa family, ganun ho ang nangyayari. Sisihan, sisisihin si ganito, sisisihin ganito. Nagsikap na ba kayo na hanapin nyo ang solusyon? Wala pa. So you understand? Wala tayong alertness. Anong gagawin ko? You see? Nakakita na kayo ng magulang. Nasagi ng bata yung baso, natumba yung baso, nabasag, natapon yung kape o yung gatas. Anong ginawa? Sinapak yung anak. Hindi ka nag-iingat. Bakit yun ang una mong gagawin? Bakit hindi mo itayo yung baso, maghanap ka ng pamunas, at pagka nalinis mo na lahat, saka mo na sapakin? Dinoble mo pa ang problema eh. So you understand what I'm saying? Yung alertness ng mga bata ngayon na nakikita sa magulang ay napupunta sa mga anak. That's why sinasabi ko, katulad sinabi ko kay Aki, Aki, alright, tumigil ka sa pag-iyak, kainin mo ang ampalaya, sige, pag naubos mo ang ampalaya, balik ka sa pag-iyak. Ayaw nang umiyak. Bakit? Ubos na yung ampalaya. Come on, talk to me if you can. Alertness is so important. Let your young men learn how to carry a heavy load. Did you get that? I said, let your young men learn to carry a heavy load. Hindi pa makabuhat ng mabigat eh. Isang basong tubig pa lamang, hirap na. Ay lalo na kung isang balde pa. Kasi, nawala ng kuryente. Wala ng kuryente. Wala nang ilaw. Anong gagawin mo pagka madilim? Ay lumabas ka sa liwanag. Simple. See that? Nakakita ng ahas. Ahas, ahas, ahas. Umalis ka dyan, malapit ka sa ahas. Matutuklaw ka. Oh. Habang nakikinig ng preaching, Amen! Praise the Lord! Kumidlat. Sus, Mariusip. Lumabas ang natural. So, alertness, I mean, look at that. So, that's what we can get, mga kapatid, from the physical side. How about the spiritual? Okay? It gives us, it develops our holiness. What is holiness, kapatid? Ang holiness ay hindi po, ang ibig sabihin niyan, hindi ka na magkakasala. No. Being separated from the world.
Do you understand kung bakit may mga kabataan dito, mga kapatid, na after the balikatan, they've decided to surrender their lives full-time in the ministry? Hindi na sila babalik sa dati nilang barkada. You heard them. Amen? Come on. Narinig nyo. Somebody here can testify. Amen? Yeah, they can testify. Nawala yung kanilang ganang makisama sa mga lokong barkada, sa kanilang company sa labas, nawala yung mga gastusan nila, hindi na gaanong tumitingin, cellphone nila, wala na. You understand? Sa pamagitan nito, mga kapatid, nagkaroon tayo na bawasan ang problema natin sa ating pamilya. Why is that? Sapagkat na-develop yung holiness. Separated from the world. Separated from the things of the world. From the pleasures of the world. Dati grabe ang desire na bumili. Dati suki ng Lazada, ng shop, what's that? Shopee. Yeah, Shopee. Yeah. Dati suki. Magastos, kapatid. But you know what? Because na-develop yung kanyang holiness, na-separate na siya sa world, then what happened now? Nakafocus na siya sa Lord. I hope nakuha niyo yan, mga kapatid. Another gain from the pain spiritually is it develops the oneness in the family, in the home. Nakikita kayo na after that, yung attention nila ay nasa magulang na nila. Kaya ngayon, ang topic ngayon is all about God, theology. Ipapakilala namin ng mabuti lahat ng mga instructors, ay meron akong instruction sa kanila na linawin na nila ng mabuti ang presentation kung paano nila ipapakilala ang Diyos sa mga kabataan. Because I want every young man and young woman na pag lumakad ka sa kalsada, meron kang Diyos sa iyong imagination. You go to the book of Romans, and the Apostle Paul was talking about the problems of the Roman people, Roman Christians. Even the unbelievers, kapatid. Kaya yung sa Romans, if you will read the book of Romans chapter 1 and chapter 2 hanggang chapter 3, makikita nyo, mga kapatid, na nandoon yung kasalanan, klase ng kasalanan, at makikita nyo, hindi lamang ang natutuwa ay yung gumagawa ng kasalanan, kundi maging yung nakakakita doon sa gumagawa ng kasalanan ay natutuwa na rin sila. So you understand kung gaano ka-worse ang situation? Brethren, this is so important. It develops the oneness in the home. See? It develops the oneness in the home. Kaya makikita nyo, kapag ka ang mga bata ngayon, makikita nyo, ang attention nila ay nandun na sa magulang nila. Wala na sa barkada nila. Wala na doon sa pinupuntahan nila. Wala na doon sa kanilang pinapanood. Kundi ang attention ay nagkakaroon na sila ng care, ng focus sa bawat kasama nila sa bahay. And listen now, the best of all, pwede mo na silang katulungin sa lahat ng gawain sa loob ng bahay. Do you understand, mga kapatid? I hope somebody here can testify na kung kailan may trabaho sa bahay, saka naman umaalis ang mga anak ninyo. Kung kailan may trabaho sa bahay, saka naman sasabihin, ay, pinagre-report kami sa church. May meeting daw kami sa church. Bakit? Para makaiwas sa loob ng tahanan. No way. Now, do you understand? Gaano kaganda, mga kapatid, kung ang inyong mga anak ay spiritually fit and physically fit. They can work. They can think right. Pagising sa umaga, listen, young people, pagising sa umaga, ano nasa isip nyo ngayon? Ano kayang gagawin ni Papa? Ano kayang gagawin ni Mama na pwede ko silang matulungan? So, ilang percentage ang mawawala sa ginagawa ninyo sapagkat may mga anak kayo na nakafocus na sa inyo? Come on, talk to me. That is what balikatan can do. Brethren, you still have time. Whatsoever is pure,
whatsoever is lovely, whatsoever is helpful. If there is any virtue, kung ang laman yan ay mag-i-excel ang iyong moral, then why not consider it? Why not think? Why not put it in your mind? Train your mind to think right. We're not perfect. That's why we need to train our mind. That's why we have to train our physical, ang ating katawan, kapatid. You see, may mga pagkakataon sa buhay natin na napapabayaan natin ang ating katawan. Akala lamang natin, ang pagkain ay nakakabusog. Hindi natin iisip na ang pagkain pala ay nakakamatay din. Isip. Kaya kain lang tayo ng kain kasi ang nasa isip natin, gusto ko maganda pagka kumain ka, mabubusog ka. Hindi, pagka kumain ka na hindi naman para sa katawan mo, patay ka. Imagine kung ano didevelop ngayon ng mga tao. Pati mga fruits ngayon, mga drinks ng mga bata, nilalagyan na nila ng alak. Yeah, sa Jelly Ace, meron ng ganun. Kaya yung iba sa inyo, nakikita ko habang nasa loob kayo ng service, nagji-Jelly Ace kayo. So you understand what I'm saying? This is Balikatan. This is what you can get from Balikatan. This is what Balikatan can do for you. That's why I'm telling you, the reason why I'm preaching this message this morning, kasi nahahabag ako, naaawa ako sa inyo, because you really need the Balikatan. After this, pwede kayong kumuha ng application. Ang kinakatakot ko lang, baka maraming tatay ang kumuha. You can get off for 2 weeks from your work. Now listen to me now. We need it. Parents, your young people need it. Young people, you need it. Kaya nga ginagawa ko ang lahat ng paraan para makapag-join kayo. Kaya hanggang ngayon nananawagan ako. Alright, sa lahat na may kakayanan mag-sponsor, mag-sponsor kayo. Huwag na kayo maghanap na kakalabit sa inyo. Mag-sponsor. Sponsoran mo naman ako. No! Ibigay mo sa church ang pera mo, pang-sponsor mo, and then akong bahala kung sino ang gusto magpapa-sponsor at dapat sponsoran dito. Brother, we need it. If you believe it, then give it. Am I clear to you? Brother, this is napakalaki ang magagawa ng balikatan hindi lamang sa individual, kundi sa family as a whole. Pinakita ko, it will develop your mind, it will develop your physical, and also it will develop the unity in the home. Again, imagine kung meron kang anak na spiritually fit and physically fit. Anong klaseng tahanan meron kayo? I hope you understand. Am I clear to you? All right, shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless your people this morning. Mas pinili, alam niyo po yun, O Diyos, mas pinili ko na ito ang daling ko mensahe ngayon para matulungan ko po ang bawat pamilya at maging ang mga kabataan. O Diyos, naway matugunan ang pangailangan. Naway naunawaan po ng inyong mga anak. Naway maging maliwanag po ito sa lahat, Panginoon. Patuloy po kayo na tumawag ng mga young people na mag-join sa balikatan. Kayo po ang manguna, O Diyos. Kausapin niyo po ang bawat isa. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come to the throne of God. Let's make business with God.
Father, once again, we thank you for what thou hast done in the midst of us. Thank you, O God, for your people. Thank you for every family and individuals who came and kneeled down before you. Alam niyo po ang nilalaman ng kanilang isipan, ng kanilang puso, O Diyos. Nawa po ang lahat ng ito'y naging maliwanag po sa amin. At nakita po namin kung gaano kahalaga ang lahat ng mga bagay nito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Na nawa, makita po namin ang kahalagahan ng balikatan, ang training na in-offer niyo po. Thank you, O God, that you believe it. The kings of this world believe it. Even the wisest man on earth that ever lived, King Solomon, he believed it. Oh, help us, oh God, to believe it. Thank you. We praise you for what thou hast done. Now I beg you to please save the unsaved and baptize the converts. In Jesus' name, amen.